bagay kay ganda, lalo na't kasama ang ating mga pamilya. Saan ka man magpunta, laging naaalala. Sa pagsimba at pagkanta, laging nakakasama. Libo-libong awitin ang ating kakantahin. Libo-libong mga panalangin ang ating sasambitin. Ikaw at ako ay isang pamilya. Sa panalangin ay laging kasama. Sila at tayo ay isang pamilya. Sa puso't isipan laging naaalala. Pamilya natin to, oh, oh, oh. Pamilya natin to, oh, oh, oh. Pamilya natin to, oh, oh, oh. Pamilya natin to. Pagsapit ng umaga, ang puso ay handa na. Mayroong itik, may dalang saya, pagpapala'y padarama. Ano man ang nakaraan, huwag kang mag-alala. Hawak kamay, umaagapay ang Diyos ating gabay. Libo-libong awitin ang ating kakantahin. Libo-libong mga panalangin ang ating sasambitin. Ikaw at ako ay isang pamilya. Sa panalangin ay laging kasama. Sila at tayo ay isang pamilya. Sa puso't isipan laging naaalala. Pamilya natin to, oh, oh, oh. Aking kamay, imulat mo ang aking mga mata. Ikaw ang kailangan, pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kailalim, walang katulad.
walang katulad. Pagmamahal mong kailalim, walang katulad. Pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kailalim, walang Sama-sama po tayo manalangin. Lord, maraming pong salamat sa umagang ito na panibagong araw, panibagong buhay na inyong binigay, panibagong pagkakataon na muli magsama-sama po kami mag-aali ng papuri, ng pagsamba at pasasalamat sa inyo at sama-sama din mag-aaral at malaman kung ano naman pong ituturo nyo sa amin sa oras na ito. Marami pong salamat sa mga pagkakataon na ibinibigay nyo sa amin araw-araw sa pag-iingat, sa kalakasan, sa blessing, sa answered prayer. Maraming pong salamat at sa mga leaders namin na patuloy na gumagabay sa amin sa bawat araw na aming ginagawa, Panginoon. Maraming pong salamat sa mga instrumento na ginagamit nyo upang kami ay makapagpatuloy sa aming mga gawain sa inyong kaharian. Maraming pong salamat. Tanging kayo po ang madakila sa oras na ito at mapurihan po namin. Gamitin niyo po itong online na maraming makarinig ng inyong salita, maraming makasama namin upang magsamba sa inyo, Panginoon. Gamitin niyo po ang online na ito na mahayag ka, Panginoon, sa bawat dako, sa bawat sulok ng lugar kung saan mo naabot ang online worship na ito, Panginoon. Patawarin niyo rin po ang bawat isa sa aming mga pagkulang, sa aming mga kamalian. Patawarin niyo po kami, linisin niyo kami ng banal na dugo na inyo po, Panginoon, upang kami ay makalapit, upang kami ay malinis na makalapit sa inyo sa oras na ito. Maraming pong salamat. Gamitin niyo po ang inyong mensahero na kayo po ang makita sa mga sasabihin niya, sa kanyang harapan ay kayo po ang makita. Marinig ka namin sa mga sasabihin niya, Panginoon. Holy Spirit, iniimbatahan ka po namin sa oras na ito na pumagitna sa aming gawain, Panginoon. Maraming pong salamat at ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Maraming pong salamat at ibinabalik na po namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Diyos tagapagligtas. Amen. Isang pinagpalang araw sa ating lahat at buksan po natin ang ating Biblia sa Lucas, Kabanata 2, talata 13 hanggang 14. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Lucas, Kabanata 2, talata 13 hanggang 14. Simoy ng hangin sa atin nagsasabing ang himig ng Pasko'y narito na. Masdan mo ang paligid na
sa bagong bihis, mababakas mo sa mukha ng tao ang tuwa. Pasko, anong tuwa ang iyong tinataglay. Kami sa araw mo'y nananabik sa paghintay. Pasko, namumukod tanging araw na ang puso'y mapagpatawad at mapagbigay. Sa isip ng isang musmus, Pasko ay simple lamang. Ito'y bagong damit at laruan. Ngunit ligaya'y mas higit sa pusong may pag-ibig. Ito ang diwa ng Pasko sa tinhatik ni Kristo. Pasko, anong tuwa ang iyong tinataglay. Kami sa araw mo'y nananabik sa paghintay. Pasko'y namumukod tanging araw na ang puso'y mapagpatawad at mapagbigay. Jesus, ikaw ang tanging diwa ng Pasko, ang pinakamahalagang handog na natamo. Pasko'y hindi Pasko kung puso'y salat, kung si Kristo ay di pa rin dito nananahan. Kung si Kristo ay di pa rin dito nananahan. Kung si Kristo ay di pa rin dito nananahan. Sige po, bago tayo manalangin, let's read Psalm chapter 26 verse 7. I sing a song to give you thanks, and I tell about all the wonderful things you have done. Sige po, tayo po ay manalangin. Patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon sa oras na ito at tayo'y magpasalamat sa Kanya. Panginoon, naming makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, aming Diyos na dakila at mabuti sa lahat. Patuloy kaming lumalapit sa inyo sa oras na ito. Patuloy, Panginoon, na ibinibigay namin itong oras na ito sa inyo para magpasalamat, Panginoon. Tunay nga na kayo'y mabuti. Tunay nga na kayo'y tapat sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat sa lahat ng bagay na ginagawa mo para sa amin. Lord, maraming salamat sa inyong pagmamahal, sa inyong katapatan sa bawat isa sa amin. Tunay ka sa inyong pangako na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami papabayaan. Lord, maraming salamat sa patuloy na pag-iingat, sa inyong paggabay, sa inyong pagsama sa amin. Maraming salamat, Lord, sa buhay na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat din, Panginoon, for the gift of life.
Lord, sa gift of family, sa friends, Panginoon, sa church na ibinigay mo sa amin, lalong-lalo na sa mga tao na nakapaligid sa amin, Lord, na nag-i-encourage, nagbibigay ng lakas sa amin. And Lord, patuloy din kami nagpapasalamat dahil kayo ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng kalakasan, ng katatagan sa amin. Lord, nagpapasalamat kami dahil nandito kami, patuloy kami nakatayo sa inyong harapan dahil lamang, Panginoon, sa inyong grasya, sa inyong awa, sa bawat sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na ang inyong pagmamahal sa amin ay kasing lawak ng dagat, Panginoon. Ito'y walang katapusan, Panginoon, at ito'y malalim. Maraming salamat po. And Lord, nagpapasalamat din po kami, lalong-lalo na sa mga victories, Panginoon, sa aming buhay. Ito man ay maliit, ito man ay malaki, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil yung mga victory na yon, Panginoon, ay dahil sa inyo. Maraming salamat din po, Panginoon, sa patuloy na paglalagay ng pag-asa, ng kasiyahan, Panginoon, sa aming puso. Maraming salamat, Lord, sa patuloy na blessing, Panginoon, sa amin sa araw-araw. Lord, patuloy na ikaw nga ang siyang nagbibigay, nagpo-provide ng pangangailangan namin sa araw-araw. Hindi kami nagkukulang, Panginoon. Maraming salamat. And nagpapasalamat din kami, Panginoon, dahil sa patuloy na pagbaba ng COVID cases, Panginoon, sa aming bansa. Maraming salamat dahil patuloy mo kaming inilalayo, Panginoon, sa kahit na anumang sakit. At patuloy na ikaw ang siyang nagbibigay ng kagalingan sa aming mga sa kapwa namin, Panginoon, na may mga sakit. Maraming salamat. And Lord, kami po ay nagpapasalamat din sa patuloy mong pagyakap, Panginoon, sa amin. Lord, may mga times na madami kaming problema, madami kaming iniisip, but still, hindi mo kami iniwan, Panginoon. Patuloy kang nandyan sa aming buhay, patuloy mo kaming kinocomfort, Panginoon. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, dahil patuloy itong online worship service, Panginoon. Maraming salamat sa mga tao na patuloy mong ginagamit, Panginoon, sa aming mga pastor, sa aming mga elder, sa kila nanay, Panginoon. At lalong-lalo na, Lord, sa blessing na ibinibigay mo sa amin para sa aming church building, Panginoon. Walang hanggan, Panginoon, ang pasasalamat namin sa inyo. Dahil tunay nga, Panginoon, na ikaw ang siyang may gawa nito, Panginoon. Dahil sa inyo, Panginoon, kung bakit meron kaming nagagamit, Panginoon, sa aming bahay panambahan, Lord. Maraming salamat po at patuloy ka namin pinupuri, Panginoon. Patuloy namin sinasamba ang inyong ngalan. Patuloy namin itinataas ito dahil, Lord, walang hanggan, Panginoon, ang aming pasasalamat sa inyo. Lalong-lalo na, Lord, sa patuloy na pagpapatawad sa amin. Alam po namin, Panginoon, na kami makasalanan, but yung forgiveness, Panginoon, ay lagi niyong iginagawad sa bawat sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. At lalong-lalo na itong matatapos na taon, malapit isang buwan na lang, Panginoon, matatapos na ang 2021. Maraming salamat dahil hindi namin akalain, Panginoon, na makakasurvive kami sa year na to. Maraming salamat, Panginoon. Nagsimula kami, Panginoon, sa taon na ito na kasama ka. At magtatapos, Panginoon, ng taon na ito na ikaw pa rin ang kasama namin, Panginoon. Maraming salamat po. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Muli po, mapagpalang linggo ng pagsamba sa ating Diyos. At salamat po sa Diyos at Disyembre na, di po ba? At ngayon po ay pinagdiriwang din natin ang Kapaskuhan. At sabi po ng iba, medyo malungkot ang Pasko dahil nga sa pandemic. Ngunit sa pananampalatayang Kristiyano, pwede po tayo magdiwang sa kabila ng kalungkutan dahil po kasama nga natin ang Diyos. At ito po yung ating pagbubulayan ngayon sa buwan ng Disyembre. Ang tema po na pagdiriwang dahil kasama natin ang Diyos.
Ngunit una po, nais natin sabihin na hindi natin isinasang tabi na marami rin pong kalungkutan ang buhay, lalo na po itong mga nagdaang taon. Ano po? Ngunit sa ating pong pananampalatayang Kristiyano, pwede tayong magdiwang kahit sa panahon ng kalungkutan. Unang-una po, nais natin talakayin muna yung realidad ng buhay ng mga kalungkutan kahit na po noong unang Kapaskuhan. Kaya nais ko pong basahin sa inyo ngayon ang ilang mga talata tungkol sa mga kasaysayan na napapaloob doon sa unang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Dito po sa Mateo, Kabanatang 2, 16 at 18, ganito po ang ating mababasa. Galit na galit si Herodes na malaman niyang nilinlang siya ng mga matatalinong tao. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa. Batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga matatalinong tao o ng pantas na dumating na nga ang Panginoong Hesus at pumunta sila doon para sumamba. Kaya dahil po pinapatay niya yung mga bata, sabi po ay narinig sa Rama ang isang tinig ng pananangis at ng malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw pagkat patay na sila. Ito po yung nangyari noong pinatay ni Herodes yung mga batang 2 taon pababa hanggang sa mga sanggol. Kaya dito po sa tala makita natin na kahit noong Kapaskuhan, mayroong mga taong nagagalit at hindi sila masaya. Isa nga dyan po ay si Herodes kasi ayaw niyang tanggapin sa buhay niya na dumating na nga ang Panginoon ng Panginoon, ang ating Panginoong Hesus. Kaya po lahat ng mga tao na tumatanggi pa sa Panginoong Hesus ay hindi magiging masayang tunay ngayong Kapaskuhan sapagkat hindi nila naranasan ang paghahari ng Panginoong Hesus sa kanilang buhay, gaya po ni Herodes. At isa pa rin po ritong dumaan sa matinding kalungkutan ay yung mga magulang, lalo na po yung mga nanay na may anak na 2 taon pababa, ayon po sa story, sapagkat yung kanilang mga anak na walang malay na kanilang dinala sa sinapupunan nila ng 9 na buwan, pagkatapos ay inalagaan, biglang pinatay nang wala namang kasalanan yung mga bata pong ito. Kaya po hindi po ba napakalaking kalungkutan yan. At ito po ay itinala ng banal na kasulatan noong nangyayari nga yung unang Kapaskuhan. Kaya po hindi rin garantiya sa atin pong buhay ngayon na kahit kasama natin ng Diyos ay hindi tayo dumaraan sa mga kalungkutan sa buhay. At dito nga sabi po ay ayaw nilang paaliw nung panahon na yun sapagkat namatayan sila ng anak. At ito po ay inihula na ni Propeta Jeremiah nung panahon pang iyon. Kaya po talagang alam ng Diyos na may mga tao masasama at kuminsan yun naging dahilan kung bakit po ang isang tao ay dumaraan din sa kalungkutan sa paggawa ng mga tao masasama na gumagawa ng hindi maganda sa kanyang mga kapwa. Ano po? Isa pa po na mababasa natin dito ay yung istorya po ni Ana sa Biblia na noong dinala ang Panginoong Hesus doon sa templo, nakita niya ay meron pong kaunting binanggit tungkol sa buhay ni Ana at ni Simeon. Nais ko rin pong basahin sa inyo. Binasbasan sila ni Simeon nung pumasok si Jose at si Maria at ang Panginoong Hesus. At ang sabi niya, tandaan mo ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Wala pa po pala dito si Ana. Siya ay magiging tanda mula sa Diyos. Ang sabi po ni Simeon ay isang propeta. Siya ay isang sign na galing sa Diyos, ang Panginoong Hesus. Ngunit tutulig sa siya ng marami, kaya't mahayag kanilang iniisip. Dahil dito magdaranas, sinabihan niya si Maria, magdaranas ka ng matinding kapighatian na parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Yan po ay nasa Lucas, Kabanatang 2, 13 hanggang 14 at saka 20, meron din po sa hanggang 35. Kaya dito po ay inihayag na ni Simeon na isang propeta na maging po si Maria o Biring Maria ay
nagdaranas ng matinding kalungkutan dahil nga po sa mangyayari sa Panginoong Jesus. At siyempre, ang talagang nagdanas din ng matinding kalungkutan, alam natin ang Panginoong Jesus nung siya ay tinanggihan at saka pinako sa krus. Kaya nung nanalangin siya sa Getsemani, alam po natin na matindi niyang paghihirap sa mangyayari po sa kanya. Nakikita niya na ang kahirapan at pagpasa ng kasalanan ng mundo. Kaya sabi niya, umari lamang ay may ilampas sa kanya ang kupang yaon, ngunit hindi ang kanyang kalooban, kundi ang kalooban ng Ama ang siyang masunod. Kaya po ngayon, noong Kapaskuhan, marami rin pong nagdaranas ng kahirapan at saka kalungkutan. Mari po tayo din sa kapanahunan natin ngayon, lalo na po dumaan nga ang pandemic, hindi lang ang pandemic, minsan po merong karamdaman sa pamilya, meron tayong mga kabigatan, mga problema sa kahirapan at marami pa pong iba. At minsan nasabi natin, kaya ko bang magdiwang at magalak ngayong Kapaskuhan? Kaya dito po ay sinasagot din yan. Yung pangalawa nating outline na sinabi na pwede tayo magdiwang ngayong Kapaskuhan dahil kasama natin ang Diyos at dumating na nga ang tagapagligtas ng mundo. Kaya po doon sa Lucas, Kabanatang 2, mula po sa 10 at 11, ay ganito po ang ating mababasa. Pinahayag ng anghel, sabi na huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Kaya po yan yung mensahe na hindi tayo dapat matakot. Alisin natin ang takot natin. Kung hindi man tayo nag-face-to-face ngayon, hindi naman ibig sabihin na natatakot tayo. Nag-iingat lang po tayo gaya ng pagsusuot ng face mask. Hindi naman lahat tayo natatakot dahil nagsusuot tayo ng face mask. Ibig lang sabihin, nag-iingat tayo na hindi tayo makahawa tayo ng iba sa mga panahong ito. Gaya ng ating sinabi, panalangin natin malapit na po tayo sa face-to-face. I-announce po natin yan at nawa po ay makiisa tayo pag dumating na yung panahon na yon. At dito rin sinasabi po na ang isang dahilan ng ating pagdiriwang ay dahil ipinanganak na, sabi ng anghel, sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Mesiyas, ang Panginoong Hesukristo, ang tawag sa Kanya. Kaya po yung pagsilang pa lamang, di po ba, ay isa ng kagalakan sa maraming tao. Kaya nga po yung pagdiriwang ng kaarawan ay laging pinagdiriwang at pinagsasaya ng maraming tao. Sa unang taon, pangalawang taon, pag 18 taon, pag 50 years old na, kaya taon-taon po ay nagdiriwang ng kaarawan. Hindi po ba nagpapasalamat tayo sa Diyos at maraming mga minsan happenings pag mayroong pong birthday ang isang miyembro sa pamilya. Di lalo na nga po nung sinilang na ang tagapagligtas ang ating Panginoong Jesus. Ito pa lamang ay dapat magbigay na sa atin ng malaking kagalakan dahil nga po may pagsilang at ang sinilang walang iba kundi ang tagapagligtas ng mundo. At ito po ang ating pinagdiriwang kung Kapaskuhan. Hindi po ba? Bagamat hindi natin tiyak kung siya nga ay sabi nila isinilang ng buwan ng Disyembre, ang mahalaga po ay minsan isang taon ay pinagdiriwang natin ang kapanganakan, ang pagdating ng Panginoong Yesus at ito ay magbibigay sa atin ng malaking kagalakan sa ating puso sapagkat sinilang ang tagapagligtas. Tapos po noong mga panahon na iyon, hindi lamang isang anghel ang nag-announce, biglang naglabasan ang hukbo ng mga anghel sa kalangitan. At sabi po dito sa tala, sa Lucas Kabanatang 2, 13 at 14, biglang nilang nakita kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Nakita po ng mga pastol, di po ba? Sila ay biglang nagpupuri sa Diyos at tumaawit. At sabi po ng anghel, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Kaya ito pong mga anghel na ito na biglang bumaba, malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan ay biglang nagpuri sa Diyos doon sa harapan po ng mga pastor. Bigla po nagliwanag at sila ay nagpupuri sa Diyos. At naniniwala po ako na hindi lamang doon sa parang, doon sa
lugar ng mga pastor sila nagpupuri sa buong kalangitan, ay nagpupuri sila sapagkat isinilang na nga ang tagapagligtas na magbibigay ng kapayapaan sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. Kapayapaan sa Diyos, kapayapaan sa puso ng tao na kanyang hinahanap at kapayapaan sa pakikitungo niya sa iba ay mararanasan po niya sapagkat dumating na nga ang prinsipe ng kapayapaan, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya yung mga taong kinalulugdan ng Diyos, sino po ba yun? Kundi mga taong nagsisi, bumalik sa Diyos, tinanggap si Kristo bilang Panginoon niya, tagapagligtas, at binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ito po ay nagbigay din ng kagalakan sa Diyos nating Ama na nakita niya na nagbunga ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. Kaya maging po ngayong Kapaskuhan ay nagiging masaya ang buong kalangitan. Di po ba? Sabi nga kahit isa lang ang magbalik loob sa Diyos, ang buong kalangitan ay nagsasaya. Kaya po ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ay hindi lamang dito sa lupa, kundi hanggang sa kalangitan. Pangatlo po nakita natin dito nagkaroon ng pagdiriwang ay mga pastol mismo. Sabi po doon sa Lucas 2:13-14 hanggang 20 na umalis sa mga pastol nung nakita nila ang Panginoong Hesus na binalita sa kanila na nandoon sa kulungan ng mga hayop at nakahiga sa sabsaban. Mga pastol po, madali nilang nakita yon sapagkat sanay sila kung saan yung mga kulungan ng hayop. Kaya nung nakita nila ang Panginoong Hesus, sabi po doon ay ang mga pastol ay umalis katapos po na makita nila ang Panginoong Hesus at napatunayan na talagang nandoon na ang Panginoon. Ay sinilang tagapagligtas, sabi sila ay umalis na nagpupuri sa Diyos at sinabi po doon na nagpapahayag sila ng kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Kaya po itong mga simpleng tao po na ito, na mga pastol na sa panahong yaon ay tinuturing na mababang uri ng hanapbuhay nung panahon po nila na yaon, ay nagdiwang sila dahil natagpuan nila at nakita nila ang tagsilang ng ating tagapagligtas. Meron pa pong isa yung binabanggit ko po kanina, si Ana. Nais ko rin po basahin sa inyo, si Lucas 2:36-37, sabi rito, 7 taon pa lamang si Ana na nagsasama sa kanya na nagsasama ng kanilang asawa at ngayon 84 na taon na siyang biyuda. 84 years old na siya na balo. Kaya po 7 taon pa lang namatay na yung kanyang asawa. Siyempre ito po ay magbibigay ng kalungkutan ayon po sa Lucas chapter 2:13-14. Ngunit si Ana po ay ganito ang sinabi ng banal na kasulatan. Ang ginawa na lang niya, lagi siya sa templo, hindi lang kundi pinasyahan niya na doon na lang siya sa templo palagi at araw-gabi samba siya sa Diyos sa pamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Kaya hindi niya po pinabayaan na siya ay manatiling malungkot dahil po sa pagkawala ng kanyang asawa. Muli niyang ginamit ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos, hindi po ba? Kaya maging po sa buhay natin, huwag nating payagan yung lungkot, yung kabigatan, mga problema na patuloy na madaganan tayo at lalo tayo maging malungkot sa buhay. Dapat po itanggi natin, ipaalisin natin sa buhay natin sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa dami po ng mga dahilan para tayo magpasalamat at magdiwang. Ayun pong mga kabigatan natin at mga problema ay nagiging maliit na lamang at minsan ay nawawala na nang hindi natin namamalayan dahil po sa dami ng dahilan kung bakit tayo magdiriwang sa Diyos lalo na ngayong Kapaskuhan. Kaya po sabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro Kabanatang 5, talatang 7, ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ang nagmamahal, nagmamalasakit sa inyo. God cares for you. Sabi po dito sa unang Pedro, talatang 5 hanggang Kabanatang 5, talatang 7. Kaya marami pong dahilan kung bakit po tayo dapat magdiwang. Huwag nating isipin na kung wala tayong o marami tayong pera
Kung maganda lamang ang ating bahay, maganda yung ating damit, maganda yung ating sitwasyon sa buhay, saka lang tayo magiging masaya. Kanina po nabasa natin si Herodes na sa halos na sa kanya na ang lahat. Siya ay nakatira sa palasyo, maganda ang kanyang tirahan. Meron po siyang korona bilang isang hari, maganda ang kanyang kasuotan, na sa kanyang lahat ng pwede niyang makain. Ngunit nung dumating ang Kapaskuhan, siya po ay nagalit at wala sa kanya ang kapayapaan at nandoon sa kanya ang kaguluhan sa buhay at sa tindi ng galit nga niya ay pinapatay niya yung mga sanggol. Kaya po ang tunay na garantiya ng ating kagalakan at kapayapaan sa buhay ay hindi po sa panlabas na dahilan, kundi dahil nakilala natin, tinanggap natin ang Panginoong Yesus sa ating buhay. So kung meron po sa atin ngayon ay hindi nyo check, kung tinanggap nyo na ang Panginoong Yesus, ito na ang tamang panahon ngayong Kapaskuhan, ay minsan pa ilapit natin yung buhay natin sa Kanya. Kung tayo ay nalayo, ay ilapit natin yung buhay natin sa Kanya at pagkatiwala natin sa Kanya ang lahat. So mga kapatid, magdiwang tayo na kasama natin ang Diyos ngayong Kapaskuhan. At pinagdiwang nila nung panahon nila, yung mabinasa natin, ipagdiwang natin ngayon at ipagdiriwang pa yan sa darating na panahon. Kaya sa panghuli, muli kong nais basahin yung mga talata na paborito ko po sa Biblia din. Sabi po sa pahayag na nakita po ni Apostol Juan yung mangyayari pang pagdiriwang sa hinaharap. Sabi niya, tumingin ako muli at narinig ko ang tinig ng milyon-milyon at libo-libong anghel. Sila ay nakapaligid sa trono, sa apat na buhay na nilalang at sa mga pinuno. Umaawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, parangal, papuri at paggalang. At narinig kong umaawit ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat, at lahat ng mga naroroon. Hindi po ibig sabihin na may nakatira sa ilalim ng lupa. Kung minsan ngayon may mga underground din po ba na mga tunnels at doon dumadaan yung mga tao, o kaya yung mga taong namatay na sa ilalim ng lupa, o yung mga taong namatay sa dagat at yung iba naman ay nasa lupa. Ngunit ang ibig lang sabihin po nito, lahat ng mga taong nilalang ng Diyos na nagbalik loob sa Kanya ay magpupuri at ibibigay nila sa kordero, sa Panginoong Yesus, ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailan paman. Kaya ang pagdiriwang po natin, nakasama natin ang Diyos, ay hindi po lamang ngayon, kundi yung walang hanggang pagdiriwang, dahil walang hanggan nating makakasama ang Diyos. Kaya muli po, ito ang panawagan sa atin. Sabi po sa banal na kasulatan, tingnan ninyo, ituon natin ang ating paningin sa Panginoong Yesus, lalo na ngayong Kapaskuhan, hindi po sa anumang mga bagay. Hindi ibig sabihin na kung hindi tayo makapasyal, o makapunta sa gusto nating lugar, o makakita ng magagandang ilaw, o kulang yung ating pagkain, ay parang magiging malungkot na tayo. Ngunit sinabi rito, tumingin tayo sa Panginoong Yesus. Siya ay tatawaging Emmanuel, na ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. At kung kasama natin ang Diyos, ay pwede tayo magdiwang sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, at ito ay ating malalampasan. Panandalian lamang po ito, ngunit ang ating pagdiriwang ay ngayon habang tayo nabubuhay at sa magpawalang hanggan. Purihin po ang Diyos sa araw po na ito. God bless po sa bawat isa sa atin. Sige po, tayong manalangin. Amang banal, pinupuri ka namin, o dakilang Diyos. Salamat po sa salita mo, Panginoon. O Diyos, na kahit, Panginoon, na sa Kapaskuhang iyon ay marami po ang napagabag, o Diyos, at pinapatay pa ang maraming bata sa edad 2 taon. Amang banal, hindi po mapipigil ang pagdiriwang ng Kapaskuhan sapagkat isinilang ang tunay na tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Lord, salamat po, O Diyos. Magdiriwang kami ng Kapaskuhan, hindi po sa anumang bagay, kundi natagpuan namin, O Diyos, ang tunay na tagapagligtas ng sanlibutan, ang Panginoong Yesus. Lord, maaaring wala pong karangyaan, O
O Diyos, walang marangyang handa. Wala pong mga bagong bagay kami, Panginoon. Ngunit, O Diyos, salamat, binago mo ang buhay namin. Ang lahat na nakatagpo sa iyo, O Diyos, ay nagkaroon ng pagbabago at patuloy na magdiriwang, Panginoon, sapagkat, O Diyos, walang hanggan ang biyaya mo, O Diyos, na pinagkaloob sa amin. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ay hindi kukupas. Lord, magdiriwang kami, Panginoon, ng Kapaskuhan dahil sa iyo, O dakilang Diyos, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Magdiriwang kami ng Kapaskuhan, Panginoon. Ano man pong sitwasyon ng aming bansa, Panginoon, may COVID o wala, hindi po mapipigil ang Kapaskuhan sapagkat ikaw, O Diyos, ay dumating dito sa kalupaan upang iligtas ang lahat ng sumasampalataya sa iyo. Amang banal, salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa. O Diyos, na sa Kapaskong ito, Panginoon, magdiriwang kami ng Kapaskuhan, O Diyos. Lord, hindi ito mapipigil, Panginoon. Ang aming papuri, ang aming pagsamba ay ihahandog namin sa iyo. Sapagkat, O Diyos, malaya, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin ang kaligtasan na yon. Kaya malaya rin po kami, O Diyos, na ihandog sa iyo ang aming papuri. Ang aming pagdiriwang na ito, Panginoon, ay dahil sa iyo. Salamat po, Ama. Basbasan mo po ang bawat isa. Kalingain mo, Panginoon, ang bawat isa, O Diyos. Nakikita mo po ang kalalagayan ng bansa. Nakikita mo po ang kalalagayan ng mga Pilipino. Amang banal, tinataas po namin sa iyo. Pinagkakatiwala po namin sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, na sa Kapaskuhang ito, Panginoon, maging kagalakan nila, O Diyos, na matagpuan ka, Panginoon. Kaya nga po, Ama, salamat. Salamat sa kabutihan niyo. Salamat at i-bless mo rin po, O Diyos. Alsin mo na hiling po namin, Panginoon. Mawala na po, matunaw na, mapugnaw na ang virus na ito, O Diyos, na siyang lalo na po ang balitang bagong variant. In Jesus' name, kami po'y nananampalataya sa Hari ng mga hari, sa Panginoon ng mga Panginoon. At patuloy kaming magpupuri, puspos, punong-puno ng kagalakan, Panginoon, ng aming mga puso dahil sa pagliligtas mo. Salamat po, Ama, at ang pagpapala ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu ay sumagana po sa ating lahat. Amen.